Mag-uumpisa ang bago nating istorya sa panahon na katatapos lamang ng New Year. At pagkatapos nito, oras na para sa holiday na para sa mga pamilya, ang Lunar New Year. Sa bahay ng ating bida, maririnig dito ang malakas na mga tawanan. Pinapanood kasi ng mga tao dito ang isang video ng bata na gumagapan at nagsasalita. Ang dalawang ito ay ang magulang ng ating bida at ang batang iyon ay ang kanilang apo. Habang nangyayari ito ay makikita natin na nagluluto din doon ang ating bida na si Gia Han. Siya ay 32 years old na isang out-of-work freelancer na sa madaling salita ay walang permanenteng trabaho. Unti-unting lumapit sa kanya ang kanyang nanay para ipakita kay Gia ang video ng kanyang pamangkin. Pero, dahil buong araw na niya itong naririnig ay pinalayo sila ng babae at sinabi na kung gusto nila itong ulit-ulitin ay doon na lang sila sa kanilang kwarto. Galit din itong dinagdag na kahit tatlo sila sa bahay na yun ay siya lang lagi ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Pero, pinaalala sa kanya ng kanyang nanay na siya naman ang may gustong tumira sa kanilang bahay. Ang paggawa na lamang daw ng mga gawaing bahay ang kanyang bayad dahil hindi na nga siya hinihinga ng renta ng mga ito. Alam ni Gia na tama ang sinasabi ng kanyang nanay kaya nung narinig niya ang doorbell ay tahimik na lang itong naglakad papunta sa pinto. Pagkabukas niya dito ay bigla na lang tumakbo ang isang batang babae sa kanyang lola at masaya itong niyakap. Sumunod dito ang tatay nito na dala-dala ang isa pa niyang anak sa likod habang kinakamusta ang kanyang mga biyenan. Ang huling pumasok sa bahay na yun ay ang kanilang bunso na si Jiman na mukhang pagod sa biyahe. Bago pa siya makapagpahinga ay bigla na lang inalis ni Gia ang kanyang suot na apron. Lumapit ito kay Jiman at ngumiti ng plastic habang sinasabi na na-miss daw niya ang kanyang kapatid. Nung sinabi sa kanya ni Gia na siya naman ang magsuot nito ay ngumiti lang sa kanya ang babae. Pero, nawala ang ngiti ng Gia nung sinabi sa kanya ni Jiman na bagay talaga sa kanya ang apron at mas bagay daw siguro sa kanya ang wedding dress. Lalo namang nainis doon si Gia dahil simula nung nagkaroon ng pamilya ang kanyang kapatid ay pinipilit na siya ng lahat para sumunod. Hindi na lang niya ito pinansin at sinabi ulit na isuot na niya ang apron na yun habang maayos pa niya itong sinasabi para siya naman ang kumilos sa kanila. Bago pa ito makapagsalita ulit ay sinuntok na siya ng kanyang nanay sa ulo at sinabi na kailan ba talaga niya aayusin ang kanyang ugali. Nagpaliwanag naman agad si Gia at sinabi na simula pagkagising ay kumikilos na siya kaya kung pwede daw ay si Jima naman ang pumalit sandali. Pero, bago pa niya ito ipilit ulit ay pinigilan na siya ng asawa nito at sinabi na bawal siyang mapagod. Nung sinabi nito na buntis na naman kasi ang kanyang kapatid ay makikita sa mukha ng kanilang magulang ang labis na saya. At bago pa makapagsalita si Gia ay inutusan na naman siya ng mga ito para mag-ayos ng bahay at mag-celebrate. Pagkatapos ng ilang oras ay makikita natin na lumabas muna ang ating bida para magsigarilyo. Hindi na kasi niya kinakaya ang nangyayari sa kanila kaya pumunta muna siya sa doon para kumalma. Habang nakaupo ay naalala niya ang nirereto sa kanya ni Jiman kaya natawa na lamang ito ng kakaiba habang pabirong sinasabi na papatayin niya ang kanyang kapatid. Natigil naman ito sa kanyang iniisip nung bigla na lang may nagsalita sa kanyang gilid. Sinabi ng lalaking ito na mukhang masama pa rin ang tabas ng dila ni Gia. Nung tinignan niyang mabuti ang lalaki ay meron siyang dalawang tanong na naisip. Kung sino ang lalaking yun na bigla na lang sumulpot at kung bakit siya kumakain ng chicken breast sa smoking area. Para hindi na siya mag-isip pa ng kung ano-ano ay bigla na lang ngumiti si Gia at magalang na tinanong ang lalaki kung sino siya. Habang kumakain ay tinanong nito ang babae kung hindi ba talaga siya nito naaalala. Siya daw ang matagal na nilang kapitbahay, ang laging naka-headphones na si Min Chol Jin. Nung narinig ni Gia ang pangalang yun ay bigla na lang itong may naalala. At makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na nitong naalala kung sino siya. Kaya, napasigaw ito ng malakas at tinanong kung siya ba talaga ang payat at na gamer dati na si Jin. Nagulat naman ito sa kanyang reaksyon kaya tinanong din ito si Gia kung ganun ba talaga kalaki ang kanyang pinagbago. Sinabi sa kanya ng babae na ibang-iba na ang kanyang itsura kesa dati at hindi lang daw yun ang kakaiba dahil bakit naman daw siya kumakain ng chicken breast sa smoking area.
Kalmado namang samubo ng manok si Jean habang sinasabi na wala naman daw sa batas na bawal kumain sa isang smoking area. Alam naman ito ni Gia pero tinanong pa rin ito kung bakit hindi na lamang siya sa kanila kumain. Sinabi naman sa kanya ni Jean na sinubukan na daw niya ito pero pinipilit lang siya kumain doon ng Lunar New Year foods na mataas sa calories. Pagkatapos nitong magpaliwanag ay tumingin lang sa kanya si Gia habang iniisip na si Jean ay 32 years old na din. At dahil parehas silang nakatira sa building na iyon ay wala silang magagawa kundi ang maging childhood friends. Sa pagkakaalala niya, si Jean ay ang batang hindi nakikipag-usap kahit kanino. Pero nung tumingin ulit ito sa lalaki ay inisip niya na sobrang laki na talaga ng pinabago nito. Mukhang binago daw ito ng naging buhay niya sa city at bumalik na lang sa kanilang lugar dahil wala na siyang problema. Samantala, lahat na lamang daw ng problema ay nasa kanya ngayon. Dahil dito ay bigla na lang yumuko si Gia at sinabi na mas okay siguro kung mawala na lang siya doon ng biglaan. Bago pa siya makapag-isip ng iba ay bigla na lang siyang tinanong ni Jean kung kamusta na siya. Kaya, sinabi lang nito na ayos lang siya at tinanong rin kay Jean kung kamusta naman siya. Sinabi sa kanya ng lalaki na boring lang ang kanyang buhay dahil trabaho, workout, online games, at tulog lang ang ginagawa niya araw-araw. Nung sinabi ni Gia na masarap ang ganang kalaseng buhay ay napakamot na lang ng ulo si Jean. Pinaliwanag nito na yun nga ang kanyang sinasabi pero hindi naman sang-ayon doon ang kanyang pamilya. Dahil meron na daw siyang edad, pinipilit na ng kanyang mga magulang na mag-asawa na siya at magsimula ng pamilya. Hindi lang yun ang ginawa nila dahil sinabi din ni Jean na sila mismo ang gumawa ng kanyang account para sa isang marriage dating service. Nung nakita nito na wala masyadong reaksyon si Gia ay sinabi niya na mukhang hindi daw siguro ganun sa kanya ang kanyang mga magulang. Sinabi nito na hindi pa naman sila ganun pero napaisip siya bigla kung ano ang kanyang gagawin kapag umabot na sila sa ganun. Kaya, bigla na lang nitong tinawag ng seryoso si Jean. Sinabi ni Gia na parehas lamang silang kinukulit ng kanilang mga pamilya kaya bakit kaya hindi na lang daw sila ang magpakasal. Hindi naman makapaniwala si Jean sa kanyang narinig kaya tinanong nito si Gia kung ano ulit ang kanyang sinabi. Pinaliwanag nito na pag nagpakasal silang dalawa ay matatapos na ang kanilang problema sa kanilang mga pamilya. Dinagdag pa niya na wala namang mawawala sa kanila dahil parehas naman silang single. Hindi nito alam kung ano ang tumatakbo sa utak ni Jean dahil hindi ito sumasagot kaya bigla na lang niyang sinabi na nagbibiro lamang siya. Pero, bago pa siya makapagsalita ulit ay parang bumilis ng sobra ang kanyang oras. Pumayag kasi sa kanyang gusto si Jean at nang hindi niya namamalayan ay nagpunta na sila sa kanilang bahay. Tinanong ni Jean ang mga magulang ni Gia kung pwede ba silang magpakasal at makikita natin na sobrang sayang pumayag ng mga ito. Pagkatapos ng isang araw, nasa harap na agad sila ng isang simbahan dahil kinakasal na talaga sila. Nung matapos ito ay sumakay agad ang dalawa sa isang iporlano. Pagdating nila sa ibang bansa ay makikita dito nagse-celebrate sila bilang bagong mag-asawa. Pagsapit ng gabi, habang nakatingin sa kanyang passport ay hindi pa rin makapaniwala si Gia na totoo ang lahat ng nangyayari. Ayon sa kanyang naaalala ay kinasal sila ni Jean at iyon ang kanilang honeymoon. Kinurot nito ang kanyang pisngi para makasigurado kung hindi ba talaga ito panaginip. At nung napagtanto niya ng totoo nga talaga iyon ay tumingin ito ng dahan-dahan sa kanyang likod. Nung una daw ay inisip lang niya ang ideya ng pagpapakasal pero sa isang napakabilis na iglap ay nandoon na sila sa iisang kwarto. Nakita nito ang abs ni Jean kaya sinampal agad niya ang kanyang mukha para kumalma. Nakita naman ito ng lalaki kaya nagtataka niyang tinanong si Gia kung bakit niya yun ginawa. Nagpalusot na lamang ito at sinabi na ginawa lang niya yun para labanan ang kaninang antok. Para hindi na magtanong pa si Jean ng kung ano-ano ay iniba agad nito ang usapan at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi naman sa kanya ng lalaki na hinahanap lang niya ang kanyang dinala para maging maganda daw ang kanilang unang gabi na magkasama. Napangiti naman doon si Gia at sinabi na mukhang pinaghandaan talaga nito ang kanilang honeymoon. Pero, bigla na lang namula ang kanyang mga pisngi nung merong kakaibang pumasok sa kanyang utak. Inisip niyang mabuti kung ano kaya ang hinahanap ng lalaking iyon sa kanyang malita.
Lalo naman itong namula nung napagtanto niya ng kondom siguro ang hinahanap ni Jean. Napakagat ito ng kuko dahil inisip niya kung inaasahan ba talaga ito ng kanyang kasama dahil kasal na sila ngayon. Masyado ang lahat ng nangyayari para sa ating bida kaya bigla na lang itong napayuko habang tumitibok ng sobrang lakas ang kanyang puso. Nung nakita na ni Jean ang kanyang hinahanap ay bigla na lang napasigaw ang babae ng teka lang at nahihiyang sinabi na hindi pa daw siya handa doon. Nagtaka naman sa kanya ang lalaki dahil hindi nito alam kung bakit yun sinabi ni Gia. Inabot na lang nito sa kanya ang dala niyang earplugs at sinabi na malakas siyang humilik pag pagod kaya dinala niya yun para hindi masira ang gabi nila. Pagkatapos noon ay nilagay na ni Jean ang kanyang pantekip sa mata at nag-goodnight na agad kay Gia. Dahil sa pagod ay nakatulog agad ang lalaki at narinig na ni Gia ang sinasabi nitong malakas na hilik. Kaya, sinuot na nito ang earplugs at sinabi sa kanyang sarili na kung ano-ano talaga ang pumapasok sa kanyang utak. Dahil pagod na din ang babae ay humiga na rin ito sa kanyang kama at nagpahinga na. Bago tuluyang makatulog ay inisip muna niya na ang mga senaryo na pwedeng mangyari sa honeymoon nilang iyon at kung ano ang mga gagawin niya para maging maayos ito. Pagdating ng kinabukasan ay makikita natin ang hindi mapakilang mukha ni Gia. Iniisip kasi nito kung ano ang kanyang isusuot at kung ano ang bagay para sa lugar na yun. Ang kanyang gusto kasi ay ang damit na hindi masyadong pangit pero hindi rin naman sobra-sobra na para bang tuwang-tuwa siya sa kanilang honeymoon. Bigla namang pumasok doon si Jean at tinanong kung malapit na ba siyang matapos. Gusto na daw kasi nitong lumabas sa kanilang kwarto at malaybot ang lugar na yun. Bago pa masabi ni Gia na malapit na siyang matapos ay bigla na lang itong napasigaw ng malakas. Agad itong lumapit sa lalaki at galit na tinanong kung bakit ganun ang kanyang suot. Hindi naman alam ni Jean kung ano ang kanyang problema kaya tinanong nito ang babae kung bakit siya galit. Pinaliwanag naman sa kanya ni Gia na hindi siya galit at nagulat lamang siya sa suot ng lalaki. Sinabi naman agad ni Jean na comfortable kasi siya doon at wala naman daw sigurong titingin sa suot niyang medyas. Seryosong sinabi sa kanya ni Gia na maraming makakakita doon dahil yun daw ang una niyang napansin sa lahat ng kanyang suot. Kaya, hinayla nito ang tenga ni Jean at sinabi na bago nila simulan ang mga dapat nilang gawin ay meron muna silang pupuntahan. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na nakarating na sila sa isang mall malapit sa lugar na yun. Habang nagbibihis si Jean sa loob ng fitting room ay inisip ni Gia kung masyado ba ang kanyang ginawa. Makokonsensya na sana ito pero naalala na naman niya ang suot kanina ng lalaki kaya okay lang daw na magalit ito sa kanya basta mapalitan lang nila ang kanyang suot. Nung nakita niya na lumalabas na ang kanyang kasama ay pumalakpak ito at sinabi na buti naman ay nagpalit na rin siya sa wakas. Kaso, mas malala pa kesa kanina ang kanyang sinuot dahil siya na naman pala ang pumili nito. Sasabihin pa lamang sana nito kay Gia ang rason kung bakit yun ang kanyang napili pero tinulak na ulit siya nito sa loob ng fitting room. Galit nitong sinabi na alisin niya agad ang kanyang suot at binigay sa kanyang ang damit na siya mismo ang pumili. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas na si Jean suot ang binigay sa kanya ni Gia. Tinignan mabuti ng lalaki ang kanyang suot at tinanong sa kanyang kasama kung bagay ba talaga yun sa kanya. Ngayon lang daw kasi siya nagsuot ng ganong klaseng damit kaya hindi niya alam kung ayos ba ito o hindi. Seryoso namang sinabi ni Gia na maganda ito para sa kanyang paningin kaya kahit ngayon lang daw ay yun muna ang kanyang gamitin. Hindi naman nakapagsalita agad doon si Jean pero sa kanyang utak ay masaya ito sa sinabi ng babae. Kaya, pagkatapos noon ay pumunta agad ito sa counter at sinabi sa bantay na bibili daw siya ng 7 pares ng damit na suot niya ngayon. Nung narinig yun ni Gia ay nagulat na naman ito kaya pinigilan agad niya ang lalaki. Hindi naman alam ni Jean kung ano ang problema dahil ayon daw mismo sa kanya ay bagay naman sa kanyang ang damit na yun. Napahawak na lamang ito sa kanyang mukha dahil sa mga nangyayari at inisip na anong klaseng buhay ba meron dati ang kanyang naging asawa. Nung nahimasmasan na ito ay sinabi niya ng maayos kay Jean na hindi naman daw pwedeng pare-parehas ang kanyang suot araw-araw. Kaya, pipili na lamang daw siya ng iba pang mga damit para naman meron siyang pamalit na maayos. Habang naghihintay ay napalingon si Jean sa kanyang kanan dahil sa damit na nandoon.
Doon kasi nakalagay ang mga swimsuit na para sa mga babae. Para makasigurado ay tinanong nito kay Gia kung ang susunod ba nilang gagawin ay ang pagsakay sa banana boat. Nung kinumpirma ito ng babae ay sinabi sa kanya ni Jean na dahil pinili siya nito ng mga damit ay siya naman daw ang pipili ng swimsuit para sa kanya. Sa unang rinig ni Gia ay wala namang problema sa mga sinabi sa kanya ng lalaki. Pero, bigla na lang itong namula ng sobra nung naintindihan na niya ng maayos ang sinabi ni Jean. Hindi naman na nakapagreklamo doon ang babae kaya bago pa niya ito mapigilan ay nabili na nila ang damit at nakaalis na sa mall. Habang naglalakad papunta sa susunod nilang gagawin ay makikita natin na namumula pa rin ang mukha ni Gia at tumitibok pa rin ng malakas ang kanyang puso. Inisip niya na dahil sinuot naman ni Jean ang kanyang pinili ay ayos lang naman siguro kung susuotin niya ang binili nito sa kanyang damit. Inisip din nito na meron palang ganang ugali ang kanyang kasama dahil hindi na nito tinanong ang kanyang gusto at bigla na lang binili at inabot sa kanya ang swimsuit na kailangan daw niyang isuot mamaya. Pagdating sa resort ay makikita natin ay pumasok agad si Gia sa isang kwarto para magpalit. Kinabahan nito ng konti dahil hindi niya alam kung ano ang biniling style sa kanya ng lalaki at naalala ang mga sexy na two-piece na nandoon kanina. Dahil wala naman na siyang magagawa ay binuksan na nito ang hawak niyang bag para makita na kung ano ang itsura ng swimsuit. Nung nakita ito ni Gia ay hindi na lang ito nakapagsalita dahil iyon pala ang gustong ipasuot sa kanya ng lalaki. Nung nakita ni Jean na tapos na si Gia ay tinanong agad nito kung nagustuhan ba niya ang kanyang suot. Hindi naman ito nakapagsalita agad dahil habang naglalakad ay pinagtatawanan siya ng ibang mga tao doon. Hindi naman yun pinansin ng lalaki at pinaliwanag na lang na tutulungan daw sila ng damit na yun para hindi lamigin sa tubig at makagalaw ng maayos sa kanilang mga aktibidad. Hindi natuwa doon ang babae kaya tinanong nito si Jean kung wala ba siyang napapansin sa kanilang paligid. Nung sinabi nitong wala ay tinanong na lang sa kanya ni Gia na sa tingin niya, bakit daw kaya ganun ang suot ng mga tao sa lugar na iyon? Alam naman ito ni Jean at sinabi agad na kaya ganun ang kanilang mga suot ay dahil mainit sa lugar na iyon. Alam naman daw pala niya na iyon ang rason ng ganong damit kaya tinanong ulit nito kung bakit naman ganun ang kanyang binili para sa kanilang dalawa. Hindi daw niya masusulit ang kanilang honeymoon ng ganun ang suot dahil mahihiya lang siya sa mga tao buong araw. Pero, nung sumakay na sila sa banana boat ay kitang-kita sa mukha ni Gia ang saya. Tama daw ang lahat ng sinabi sa kanya ni Jean dahil kung hindi daw yun ang kanilang suot ay nilamag na daw sana siya at hindi nakakilos ng maayos. Pag-alis sa tubig ay inalis na rin niya ang kanyang swimsuit pero masaya pa rin nilang tinuloy ang kanilang mga gagawin. Kinuha na nila ng litrato ang lahat ng kanilang ginawa at kung babalik sila sa tubig ay sinusuot ulit ni Gia ang binigay sa kanya ni Jean. Hindi na nila napansin ang oras dahil malapit ng maggabi pero naglalakad pa rin ang mga ito sa dalampasigan. Bigla namang umupo sandali si Gia sa buhangin at tinignan sa kanyang cellphone kung ano pa ba ang mga natitira nilang aktibidad. Natigil ito sa kanyang ginagawa nung tinanong siya ni Jean kung hindi pa ba siya pagod at kung gusto ba muna niyang magpahinga. Sinabi naman sa kanya ng babae na hindi sila pwedeng magpahinga dahil sobrang mahal ng ginastos nila sa honeymoon na yun kaya kailangan daw nila itong sulitin. Alam din naman ito ng lalaki pero napansin kasi nito ang likod ng paa ni Gia, dahil sa paglalakad nila buong araw ng walang magandang sapatos ay nasugat ito. Nagpalusot naman siya kay Jean at sinabi na wala lang yun at kaya pa rin naman niyang kumilos. Alam ng lalaki na nagsisinungaling lang si Gia kaya bigla itong yumuko at tumalikod sa kanya. Alam daw niya kung gaano kasakit ang ganun kaya para hindi na siya mahirapan ay kakargahin na lang daw siya nito papunta sa kanilang kwarto. Namula bigla ang mukha nito dahil sa ginawa ng lalaki kaya iniba na lang nito ang usapan at sinabi na meron pa silang mga aktibidad na hindi pa nagagawa. Alam naman ito ni Jean pero wag na daw niya yung isipin dahil mas mahalaga daw ang kanyang nararamdaman kesa sa kanilang mga gagawin. Dahil doon ay wala nang nagawa si Gia kundi ang sumakay sa likod ng lalaki. Nung umpisa ay walang nagsasalita sa kanilang dalawa at tahimik lang naglalakad sa tabing dagat. Ang unang nagsalita ay si Gia at tinanong nito si Jean kung ayos lang ba siya at kung hindi ba siya nabibigatan sa kanya. Sinabi nito na sakto lang ang kanyang bigat kaya para lang siyang nagbabuhat sa gym.
Sasabihin sana nito kung ano ang kanyang timbang pero bigla na lang siyang sinakal ni Gia at sinabi na wag daw niya yung sasabihin sa mga babae. Naintindihan naman agad ito ng lalaki kaya tahimik na lang ulit silang naglakad papunta sa kanilang kwarto. Makikita naman sa mukha ni Gia na namumula pa rin ito dahil ngayon lang daw siya nakasakay sa likod ng isang lalaki. Nilapit naman nito ang kanyang labi sa tenga ni Jean na para bang may gagawin. Pagkatapos noon ay bigla na lang nitong hinaypa ng malakas ang tenga ng lalaki kaya muntik na silang malaglag. Bago pa siya pag-alitan ni Jean ay nanghingi na agad siya ng tawad at sinabi na wala na daw talaga siyang gagawin. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakita ni Gia ang ganda ng lumulubog na araw kaya sinabi nito kay Jean na tumigil muna sila doon. Dahil hindi na daw nila gagawin ang iba pa nilang aktibidad ay mag-picture na lang daw silang dalawa sa ganda ng lugar na iyon. Mabilis naman lumipas ang ilang oras at makikita natin na nasa kwarto na sila at naghahanda ng matulog. Hindi pa inaantok si Gia dahil naaalala pa rin ito ang lahat ng nangyari sa araw na yon. Bigla namang pumasok sa kanyang utak ang sinabi ng kanyang kapatid bago sila umalis na normal lang daw ang mag-away sa honeymoon. Iyon din ang kanyang mga narinig pero wala daw ganang nangyari sa kanila dahil puro masaya lang ito. Gusto man niya itong itanggi sa kanyang sarili pero sobrang saya daw talaga niya ngayong araw. Lalo naman itong nagwala nung naalala niya ang pagsakay niya sa likod ng lalaki. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso kaya inisip nito kung nagugustuhan na ba niya ng totoo si Jean. Tumingin ito sa kama ng lalaki at nakita niya na natutulog na ito ng mahimbing. Nung napansin niya na pangit ito matulog ay bigla na lang natanggal ang lahat ng kilig sa kanyang katawan. Kaya, kalmado na lang itong humiga at sinabi sa kanyang sarili na huwag na siyang mag-isip ng kung ano-ano. Pagdating ng umaga ay makikita natin na sumakay na agad sila ng eroplano para bumalik sa Korea. Pagpasok ni Gia sa kanilang bahay ay natakam agad ito sa masasarap na pagkain na nandoon. Tinanong nito ang kanyang nanay kung bakit ito naghanda at kung nandoon ba ulit ang kanyang kapatid at pamilya nito. Sinabi ng kanyang nanay na ang lahat ng iyon ay para sa kanya dahil ito ay welcome back sa kanyang honeymoon. Kakain na sana ito pero nakita niya ang mga kahon na nakakalat kaya tinanong nito kung lilipat ba sila ng bahay o naglinis lang sila ng kanyang tatay. Hindi naman alam ng kanyang nanay kung bakit niya yun tinatanong kaya pinaalala nito sa kanya ang kanilang usapan. Sabi nila sa mga magulang ni Gia na pagkatapos ng kanilang honeymoon ay doon na siya titira sa bahay ni Jean. Masyado magulo ang utak niya nung mga panahong yun kaya sumang-ayon siya ng hindi nag-iisip pero hindi naman niya ito pwedeng sabihin. Kaya, wala na siyang ibang magagawa kundi ang umalis na. Pagkalipas ng ilang oras makikita natin na nalipat na ang lahat ng kanyang gamit sa bahay ni Jean. Seryoso itong umupo sa harap ng maliit na lamesa dahil tinawag siya doon ng lalaki. Pagkatapos noon ay kalmado na nitong sinabi kay Gia na pwede na nilang umpisahan ang kanilang napag-usapan.